In the same land where American bombers once took off from Clark Air Base, a new kind of project is rising, isang AI city. Tinayo with partnership from the United States under a banner with a strange new name, Pax Silica. Sabi ng mga ibang leaders, ito daw ang ticket natin papunta sa future of artificial intelligence and high-tech jobs. Pero may mga ibang nagwa-warn na maaari daw malak ang Pilipinas sa isang bagong anyo ng digital na pananakop. What is Pax Silica? Pax Silica is a US-led initiative launched in late 2025 to secure trusted supply chains for semiconductors, AI infrastructure, and critical minerals among a tight circle of partner countries. The name comes from Pax, a Latin word for stable piece as in Pax Americana or Pax Romana. And silica is the base material used to produce silicon for the chips that power modern computing. Ang opisyal na pahayag galing Washington frames Pax Silica as a positive sum partnership that reduces coercive dependence on rival powers, especially China's dominance over rare earths and advanced manufacturing, by concentrating the most sensitive parts of the tech supply chain in allied territory. Ayon sa mga educational explainers galing India at sa ibang bansa, ito daw ay isang bagong uri ng PAX na hindi nakadepende sa mga militar na base, kundi sa fabs, data centers at mineral corridors. Itong nakaraang Abril 2026, ang Pilipinas ay naging 13th member ng Pax Silica at inannounce ang flagship project, a 4,000-acre economic security zone in New Clark City, Tarlac. Pinopromote ito bilang ang kauna-unahang AI-native industrial acceleration hub sa buong mundo. Ang hub na ito ay nasa loob ng Luzon Economic Corridor, which is a US, Japan, and Philippines initiative na naglilink sa mga ports, rails, at industrial sites so that chips, electronics, and refined critical minerals can move quickly across Luzon. Kung titignan ang mga pahayag galing sa gobyerno at state-aligned media, i-describe nila ito bilang chance ng Pilipinas para makapag-attract ng high-value investments sa AI infrastructure, semiconductors, at advanced computing. At nakakatulong din daw ito para maging regional AI powerhouse tayo. The Basis Conversion and Development Authority says the 4,000-acre hub will anchor the country's role in Pax Silica and will move us up the technology value chain from low-margin assembly toward more sophisticated manufacturing and services. Sa mga pahayag na to sa bersyon ng gobyerno, ito ang pagkakataon ng bansa natin para umangat mula sa murang paggawa patungo sa mas mataas na antas ng teknolohiya at sahod. Ayon sa mga economic explainers, totoo ang optimismo na ito, and they argue that Pax Silica could bring more semiconductor packaging, electronics manufacturing, and local processing of nickel and cobalt instead of just shipping raw ore overseas. Pero habang inuulit ng opisyal na naratibo ang big picture ng trabaho, AI at pag-unlad, ay lumalakas din ang boses ng mga Pilipinong nagbababala. May kapalit ang lahat ng ito. At ang takot nila ay may simpleng basihan. Sa ilalim ng Pax Silica, ang lupain ng Pilipinas, ang kanyang mga mineral, at ang labor ng mga Pilipino ay wired directly into a US-controlled war economy and AI infrastructure, habang ang ordinaryong Pilipino ang sasalo ng lahat ng mga panganib. Malaking bahagi rin ng proyektong ito ang tahimik pero napakalaking partnership sa Israel. Mismo ang Israeli ambassador ang nagsabi na tinitingnan nila ang Pilipinas bilang isang key partner ng Pax Silica dahil sa dami ng nickel at iba pang mga critical na mineral na wala sila pero kailangan nila para sa AI, chip design at cybersecurity. Sa madaling salita, tayo ang lupain, tayo ang miminahin, sila ang teknolohiya at sila ang kokontrol sa digital systems. Habang ipinapakita sa state media na tremendous opportunity ito para sa quote-unquote bagong Pilipinas,
Halata naman sa framing na ididikit ang ekonomiya natin sa long-term supply chain ng Amerika at Israel sa gitna ng pandaigdigang tensyon. Kung ang US ang nagdidisenyo ng Pax Silica, ang Israel naman ang isa sa pinakaaktibong partner nito sa pag-setup ng mga kasunduan sa strategic minerals at AI, kasama ng ating mga economic at ICT agencies. Ang tanong, kung ganon kalaki ang hawak nila sa ating mineral, data at infrastruktura, gaano pa ba talaga kalaya ang magiging mga desisyon ng anumang susunod na gobyerno ng Pilipinas? One of the most explosive controversies centers on sovereignty and law. Reports and analyses say that US negotiators initially proposed that the Nuclear City Hub operate under US common law with special legal protections or even immunity for US personnel. A kind of American legal enclave inside an economic security zone on Philippine soil. Isang independent Filipino channel, Filipino Notebook, describes this as a 4,000-acre American concession built on former US-based land and effectively bypassing local courts. Ayan ang punto kung saan kumulo ang dugo ng maraming Pilipino. Ang mga lokal na grupo tulad ng KMP at ibang mga organisasyon ng mga kababayan natin ang nag-denounce sa proposal at isang napakalaking pagbebenta ng lupa, mineral at sovereignty na para bang ibinabalik ang extraterritorial privileges na tinanggihan ng mga sambayanan noong panahon pa ng base militar. May mga progressive lawmakers sa makabayan na nagpabanta that Pax Silica could further subordinate Philippine policy to US strategic priorities at nagdedemand sila ng full transparency sa kung paano ba talaga gagamitin ang ating lupa, anong incentives ang mabibigay sa mga Pilipino, at ano ang mga implikasyon nito sa ating seguridad. Bilang tugon, BCDA President Joshua Bincang told media that while US officials did raise legal certainty and protections, the Philippine government did not agree to US jurisdiction and that there would be no special arrangement, meaning the zone would remain under Philippine law. Kung manonood tayo ng balita sa PTV at ibang mga state outlets, ito ang kanilang ina-amplify na messaging. Sinasabi nila na walang diplomatic immunity ang naibigay at lahat daw ng operasyon ay susunod sa mga existing Philippine laws at regulations. US Undersecretary Jacob Helbert later argued that the immunity issue had been taken out of context, saying Washington simply wanted predictable rules for investors over a 5 to 10 year horizon. Sabi niya, kailangan daw tignan natin ang hub na to bilang isang paraan para i-plug ang Pilipinas sa mga supply chains ng buong mundo, lalo na sa mga leading technology firms, dismissing those who equated Pax Silica with surrendering sovereignty as misinformed. Pero kahit umatras ang pinakamatinding panukala sa legal na jurisdiksyon, nananatili ang mas malalim na banta na ang tunay na kontrol ay hindi lang nasusukat sa kung anong batas ang nakasulat, kundi sa kung kaninong supply chain, kaninong teknolohiya at export controls nakalagay ang ating ekonomiya. Ayon sa Filipino Notebook, sa pagsali natin sa Pax Silica, the Philippines commits to re-architecting its AI and telecom infrastructure around American vendors and aligning controls that can legally exclude Chinese hardware and software from critical systems. Habang pinipirmahan ng gobyerno natin ang mga kasunduan sa Pax Silica, may mga ibang eksenang nangyayari sa West Asia. Noong Pebrero 28, 2026, sabay na naglunsad ng malakihang pag-atake ang Estados Unidos at Israel sa Iran, na may daan-daang airstrike sa mga lungsod, nuclear facilities at military sites na nagdulot ng malawakang pagkasira at mga casualties na sibilyan. Para sa mga grupong gaya ng bayan, malinaw ito. War of aggression ang nilunsad sa ngalan ng seguridad at langis, pero ang kabayaran ay dugo ng ordinaryong mamamayan at lalong pag-igting ng militarismo sa rehiyon. Habang umiiyak ang mga ina sa Tehran, Gaza at iba pang lungsod, nakikipagkamayan ang mga opisyal natin sa parehong gobyerno na naglulunsad ng pagbobomba at dislokasyon sa milyon-milyong tao. Kaya may lehitimong tanong ang maraming Pilipino. Bakit ba todo suporta ang liderato natin sa parehong bansa na nangunguna sa mga digmaan sa Iran at Palestina, habang tayo mismo ay may kasaysayan ng brutal na digmaan sa kamay ng Amerika noong Philippine-American War? Kung ang mga bombang iyon ay tumama na sa ating bayan noon, makatwiran bang
ikabit ulit ang kinabukasan ng ekonomiya natin sa parehong mga bansa na gumagawa ng mga bagong digmaan ngayon? Economic and security analysts note that Pax Silica is part of a wider US effort to lock in access to critical minerals, energy, and manufacturing in partner states so that American firms and militaries are never vulnerable to supply cutoffs. For the Philippines, that means our nickel, cobalt, copper, and strategic location are being integrated into an architecture designed first and foremost around US and allied needs. Scientists and people's organizations in the Philippines directly link this to war production. Ang AGHAM o Advocates of Science and Technology for the People ay nag-argue na ang Pax Silica turns the Philippines into a production hub for chips and electronics that equip drones, missiles, and military systems used in modern wars. Binabantaan nila na ang branding ay economic security, pero ang katotohanan, tinatago nito ang deeper militarization, AI-enabled surveillance, and the diversion of scientific talent away from public needs toward the military-industrial complex. Hindi lang sa antas ng geopolitics mararamdaman ng epekto ng gantong alyansa. Ramdam din ito sa maliliit na komunidad, tulad ng nangyari sa Siargao. Sa mga nagdaang taon, dumami ang mga Israeli tourist sa isla. At kasabay nito, dumagsa din ang mga ulat ng pambabastos, panlalait, at hindi paggalang sa kultura at batas ng lokal na komunidad. May dokumentadong kwento ng mga batang Israeli na umano'y nambato at nagbato ng homophobic and transphobic slurs sa mga trans women at nagdulot pa ng mga sugat sa isang lokal na babae bago pa man maka-intervene ang mga otoridad. Maraming posts at artikulo na nagkukwento ng tourist na tumatangging magbayad ng bills at tinatawag nilang slaves ang staff na Pilipino nang wawasak ng mga inuupahan nilang homestay, nag-iwan ng basura sa mga protected areas, at nagbantang mag-iwan ng negatibong review kapag pinagsabihan sila. Tinawag ito ng ilang kolumnista bilang halimbawa ng toxic o invasive tourism. Ang klase ng turismo kung saan dumarating ang dayuhan, nagtatakda ng sariling tuntunin, sinasagasaan ang lokal na kultura, at pinapasan ng komunidad ang environmental at social na gastos. Kaya napilitang maglabas ng matinding babala ang lokal na pamahalaan at national agencies na nagsasabing pwedeng ma-deport at ma-blacklist ang sino mang banyagang lalabag sa batas at mambabastos sa mga taga-Siargao. Mismong si Israeli Ambassador Dana Kirsch ang nagsabi sa media, kung may Israeli tourists na nag-misbehave, dapat silang hulihin at parusahan ayon sa batas ng Pilipinas at hindi protektahan. Mahalaga yun, ipinapakita nitong kahit sa loob ng Israel, kinikilala ng ilan na may seryosong problema sa asal ang ilang kababayan nila. Pero kapag Pilipinong komunidad pa rin ang nagiging shock absorber ng trauma, galit at entitlement na dala ng mga digmaan at militarisasyon sa ibang panig ng mundo, ibang usapan na yun. Hindi natin sinasabi na lahat ng Israeli ay masama. Malinaw na marami namang maayos at magalang na bumisita. Pero kapag ang parehong gobyerno na karelasyon natin sa Pax Silica ang kasangkot sa mga digmaan abroad at ang ilan sa kanilang nationals ay nagdudulot ng problema dito sa ating mga isla, natural lang na itanong natin, kaninong interes ba talaga ang pinapangalagaan ng mga kasunduang ito? Pero hindi lang pagninina at pabrika ang dapat bantayan sa ilalim ng Pax Silica. Kasama rito ang direktang epekto sa kalikasan, sa tubig at sa kagubatan ng Pilipinas. Kung titignan natin ang galaw ng DENR sa mga nakaraang taon, malinaw ang pattern. Pag may malaking proyekto at mayamang interes na nakataya, kadalasan, ang talo ay ang puno at ang talo ay ang ordinaryong komunidad. Dito sa Maynila, libo-libong netizens, simbahan at environmental groups ang naglabas ng galit nang putulin ng mahigit 200 dekadang gulang na puno sa Quirino Avenue para magbigay daan sa bagong expressway. Bahagi ng kabuang 617 trees na target putulin sa permit na inaprubahan ng DENR. Kasama sa mga pinutol ang lumang puno ng nara na higit 50 years old at kahit ipaliwanag ng DENR na may kapalit na libo-libong punla at transplanting operations, tinatawag ito ng mga obispo at environmentalists bilang ecological violence laban sa lungsod. At hindi ito isang isolated na incident. Noong Skyway 3, pinayagan din nilang magputol ng mahigit 400 na malalaking nara at acacia trees
kasama ang higit 1,000 medium-sized trees na in-earth ball sa ngalan ng development. Habang nag-aalala ang mga eksperto na hindi kayang palitan ng seedlings ang lilim at biodiversity ng matatandang puno. Sa Cebu, sa Monterrazas de Cebu na Hillside Condo Project, umabot sa daan-daang puno ang nawala at daan-daang iba pa ang naiulat na hindi maayos na na-record. Kaya't kinailangan pang mag-file ng criminal case ang DNR matapos pumutok ang iskandalo. Sa Baguio, pinayagan DNR ang pagputol ng dose-dose ng pine trees sa Outlook Drive para sa condo project ng Vista Residences, bagay na tinatawag ng mga residente at lokal na media na Pine Tree Massacre sa isa sa huling natitirang pine stands ng lungsod. Sa Cebu, pinayagan ang pagputol ng 79 na puno, kabilang ang mga native species para sa track oval, kapalit ng pangakong magtatanim ng 50 seedlings per tree, isang ratio na kinukwestiyon ng mga environmental advocates. Sa Infanta, Quezon, nagtaas ng alarma ang green groups sa balitang 721 puno ang pwedeng putulin o putulan para sa isang wind project, isang halimbawa kung paano pati ang green infrastructure ay pwede magdulot ng mass tree cutting kapag hindi maingat ang regulasyon. At sa Palawan, daan-daan hanggang libo-libong puno ang nasakop ng tree cutting and earth balling permits para sa Berong nickel operations na dinidepensa ng DNR na may strict safeguards daw kahit malinaw na mining pa rin ang pangunahing layunin. Ulit-ulit na sinasabi ng DNR sa mga pahayag nito na may safeguards, na may legal basis at may kapalit na pagtatanim, pero iba ang nakikita ng mga nakatira sa mismong mga lugar. Kalikasan at iba pang environmental groups ang nagsasabi. Sa case ng Quirino Avenue at other projects, sa halip na protektahan ang lungsod laban sa init at pagbaha, mas pinipili ng mga ahensya ang inevitable trade-off para sa malalaking kontrata at interes ng mayayaman. Kung ganito ang track record ng DENR sa mga puno, ilog at bundok para lang sa mga condo, expressway at track oval, ano pa kaya ang pwedeng mangyari kung nakatali na tayo sa isang pandaigdigang proyekto para sa critical minerals at AI supply chains tulad ng Pax Silica? In practicality, mukhang mas mahalaga sa mga desisyon nila ang development na pabor sa malalaking negosyo kaysa sa tunay na pangangalaga sa natitirang kagubatan at likas na yaman ng bansa. Sa ilalim ng Pax Silica, habang pinipirmahan ang mga kasunduan sa nickel, kalsada at industrial hubs, may panganib na tignan lang ang mga puno, ilog at kabundukan bilang mga balakid sa progress na pwedeng palitan ng ilang libo-libong seedling sa papel. Kung hindi ba bantayan ng mamamayan, pwedeng maging mas malawak at mas sistematiko ang pagputol, paghuhukay at pagwasak sa kalikasan natin. Lahat sa ngalan ng AI, chips at Pax Silica, habang tayo ang tatamaan ng baha, landslide, sobrang init, krisis sa tubig sa mga susunod pang dekada. Ngayon, it's time to follow the money. Kung matuloy ang Pax Silica, which I'm pretty sure it will, kanino mapupunta ang profits? According sa official na pahayag, sinasabi na ito raw ay maglilikha ng mga jobs, innovation at shared prosperity. At para bigyan ng pagkakataon ang bansang tulad ng Pilipinas na makapasok sa high-tech economy. Pero si Jacob Hellberg na mismo ang nagsabi, Pax Silica is really not about China. It's about America. We want to secure our supply chains. Ito ang tuwidang pahayag niya sa isang panayam tungkol sa alyansa. Sa madaling salita, pangunahing layunin nito ay tiyakin na hindi mapuputol ang supply ng minerals, energy at chips para sa mga industriyang nakabase sa US. Hindi para tiyakin na maangat ang ordinaryong manggagawang Pilipino. This year, naglunsad ang Trump administration na tinatawag niyang Pax Silica Fund, $250 million na seed money mula sa US government. Ang target ay palawakin hanggang $1 trillion na kapital sa pamamagitan ng koalisyon ng sovereign wealth funds at malalaking institusyon tulad ng SoftBank at Temasek. Layunin ng fund na ito na pondohan ang mga proyekto sa critical minerals, semiconductors, energy at AI infrastructure sa loob ng Pax Silica countries habang nananatiling nasa reliable hands ang ports, corridors, factories at energy assets na critical sa global tech supply chain. Kung ganito ang structure, sino ang unang magpo-profit? Well, una, ang mga global investors at sovereign wealth funds na bibili ng shares at bonds sa mga project.
Sila ang tatanggap ng dividends at capital gains kapag tumaas ang halaga ng mga planta, mina at data center. Pangalawa, ang malalaking kumpanyang Amerikano at kaalyado. Sila ang chipmakers, AI firms, cloud providers, logistics giants. Sila ang gagamit ng zone na ito para siguraduhin tuloy-tuloy ang supply ng mineral, kuryente at labor para sa kanilang products and services. Kahit sa pro-pack silica analysis para sa India, malinaw na sinasabing ang pangunahing makikinabang ay ang malalaking automaker, EV companies at mining corporations na may kapasidad na sumalo sa bagong kontrata at teknolohiya. Kung isasalin natin ito sa context ng Pilipinas, malinaw kung sino ang katapat. Ang malalaking mining conglomerates, energy developers, property tycoons with access to capital and connections sa gobyerno natin, sila ang makikinabang. Hindi yung maliliit na kooperatiba ng minero, hindi yung mga magsasaka. Hindi ang mga mangingisdang tatamaan ng polusyon at reclamation. Sa kaso mismo ng New Clark City, ang official framing ng US Embassy and ng PNA ay idinisenyo na ang 4,000-acre economic security zone ay para mag-secure ng inputs vital to American supply chains at suportahan ang American economic interests and jobs habang ginagamit ang lokasyon, mineral, at murang labor ng Pilipinas bilang advantage. Nasa official document ito. At kung ang mismong dokumento na to, ang nag-aanyaya sa atin sa Pax Silica na ay nagsasabing ang layunin nito ay make sure na ang inputs para sa American economy gaano kalaki talaga ang bahagi na may iwan sa lokal na ekonomiya kapag nabawas na ang kita ng foreign investors, contractors, at global tech communities. Sa komentaryo ang nagsabi, it's pretty clear what the US hopes to get out of it. It's less obvious what the Philippines will get. Bukod sa investment at trabaho, at depende pa yun sa kung gaano kataas ang sahod na pinag-uusapan, gaano katagal yung kontrata, at kung gaano kalaki ang totoong technology transfer sa local na industry. Kung walang malinaw na mekanismo sa profit sharing, sa R&D, collaboration, at sa pagmamayari ng mga planta at data centers, madali tayong mauwi sa nangyari na before. Malaking tubo para sa Silicon Valley at Tel Aviv. Steady na rent and political capital para sa mga lokal na elite. At saktong sahod lang o who knows, mababang sahod, katuwang ng pollution at displacement para sa karaniwang Pilipino. May mga Filipino artists and researchers na matagal nang nagbababala tungkol sa ganitong pattern, gaya ni Sir Lucien Hernando sa Instagram. Sa kanyang mga pinupost na larawan at magazines, inuungkat niya ang mga underreported na kwento ng karanasan noong Philippine-American War. Mga massacres, tortures, mga pagsunog sa mga baryo na madalas hindi talaga nababanggit sa tradisyonal na history books o media. Sa collaboration niya sa mga progressive groups at farmers, ipinakita niya na ang mga pangako ng civilization and modernization noong 1900s ay madalas na tinubos sa dugo ng mga Pilipino pinalayas o pinatahimik. Para sa kanya at marami pang katulad niya, ang mga bagong salita tulad ng Pax Silica at itong Economic Security Zone ay hindi bagong kwento. It's just an extension of past logic that we've seen in our history. Bubuksan nila ang lupa ng Pilipinas, patatahimikan ng mga critics, gagawing resource hub ang ating mga mamamayan para madagdagan pa ang kanilang kapangyarihan. Kaya, every time may leader na nagsasabing positive sum at win-win ang mga agreements ng Amerika at Israel, kailangan nating maalala ang mga nangyari sa nakaraan. Ang mga bangkay, ang mga sinunog na baryo, mga komunidad na nalugmok sa utang at sa digmaan. Ang tanong ni Lucien at ng marami pang progressive Filipinos ay simple pero matalim. Ilang beses pa ba natin hahayaan na gamitin ang kasaysayan natin bilang background music ng bagong bersyon ng kolonya? Ngayong naka-branding lang bilang AI, cybersecurity at Pax Silica. So, what does Pax Silica mean for ordinary Filipinos? It means the possibility of new jobs, new factories,
and allow their voice in a world where chips and AI decide who holds the power. But it also means deeper entanglement in a great power rivalry. Increased pressures on our land, our resources, and the risk that our future is written in Washington and Tel Aviv more than it is written in Manila. It is a bet that could either help build genuine national industry and technological capacity, or cement our position as a convenient outpost in someone else's Silicon Empire. Kayo, anong tingin nyo? Ang Pax Silica ba ay isang pambihirang opportunity para sa mga Pilipino? Or baka bagong anyo lang ng pananakop na nakadisguise bilang AI at progreso? Mag-comment kayo sa mga tingin nyo about this topic at pag-usapan natin further ang topic na to. And kung sa tingin nyo na mas maraming Pilipino pa ang dapat makadinig at makapanood sa mga POV na shinare ko sa video na to, please feel free to share this to your friends and to your family. Leave a like, leave a comment para matulungan ang algorithm dito sa Facebook or sa YouTube na ma-boost ang reach natin at mas marami pang makapanood. At kung hindi pa, please like and follow us on Facebook, subscribe to our YouTube channel. I'm doing my best to put out as much content as possible consistently. Ang problema, ang dami kasing pwedeng pag-usapan. Napakaraming mga horrible things that are happening around us. At the same time, ang dami ring mga kailangan nating pag-usapan on a global scale. And I will not stop doing that. I feel like as Filipinos, we need to be more aware of the ins and outs of what's happening. Hindi lang sa kasalukuyan, hindi lang tukol dito sa Pax Silica, hindi lang tukol sa Iran war. There's so many things na hindi ibino-broadcast sa mainstream media. Hindi pinapakita sa TV, hindi sinasabi sa radyo, wala sa mga publications. And I think it is our job to educate ourselves. It is our job to educate our loved ones, to protect not only our own interests, but the interests of our beloved country, the Philippines. Malapit na ang Independence Day natin. Kakatapos lang ng Heritage Month natin, which was May. I think it is high time to rise up, to get informed and fight for the Philippines by being educated and not blindly believing in whatever the West or the mainstream media wants us to believe. Again, maraming salamat po sa mga nakikinig at sa pagsuporta. Hanggang sa susunod, maraming po salamat.